Alam mo ba na ang isa sa pinakamahal at pinakahinahangaan na bato sa mundo, ang diamond, ay nagsimula lang bilang carbon? Oo, yung parehong element na bumubuo sa uling, sa lapis at sa usok. Isipin mo yon, ang isang itim, marumi at halos walang halaga na uling ay pwedeng maging pinakamakinang at pinakamatigas na bato sa mundo? Pero paano nga ba nangyayari yon? Paano nagiging diamante ang uling? At gaano katagal ang prosesong ito? Ngayong araw, samahan niyo ko ka-amazing sa isang kamanghamanghang paglalakbay sa ilalim ng lupa, kung saan matutuklasan natin ang sekreto kung paano nililok ng init, pressure at panahon ang isang simpleng carbon para maging hari ng lahat ng hiyas, ang diamond. Ano ba talaga ang uling at diamond? Unahin muna natin ang uling, lapis o graphite, at diamond ay iisa lang ang pangunahing sangkap, ang carbon. Pare-pareho silang carbon. Pero bakit sobrang magkaiba ang itsura at katangian nila? Ang sagot, ang ayos ng pagkakaayos ng atoms. Sa uling at graphite, ang carbon atoms ay maluwag ang pagkakadikit-dikit at nakalayer lang. Kaya madaling mabasag, madaling madumihan, at hindi gaanong matigas. Pero sa diamond, ang carbon ay sobrang siksik at sobrang tibay ng pagkakakabit. Parang isang perfectly locked na 3D puzzle. Resulta, pinakamatigas na natural na material sa mundo. Sobrang kinang, sobrang tibay, iisang sangkap, pero magkaibang mundo ang kinalabasan. Saan nabubuo ang diamond? Hindi nabubuo ang diamante sa ibabaw ng lupa. Nabubuo ito sa ilalim. Sobrang lalim, mga 150 hanggang 200 kilometers sa ilalim ng lupa. Doon sa ilalim ng Earth's mantle. Napakainit, higit 1,000 degrees Celsius. Napakalakas ng pressure, milyong-milyong beses na mas mabigat kesa sa pressure sa ibabaw ng lupa. Sa ganitong kondisyon lang pwedeng mangyari ang milagro. Ang carbon na dating ordinaryo lang, unti-unting pinipiga, pinapainit at nire-rearrange ang mga atoms nito hanggang sa magbago ang estruktura nito at maging diamond. Pero hindi ito mabilis. Gaano katagal ang proseso? Hindi araw, hindi taon, hindi kahit libo-libong taon. Ang pagbuo ng diamond ay umaabot ng milyon hanggang bilyong taon. Isipin mo yon, habang ang mundo ay nagbabago, habang gumagalaw ang mga kontinente, habang nawawala at nabubuo ang mga bundok, sa kailaliman ng lupa, may isang carbon na unti-unting hinuhubog para maging diamante. Parang isang napakahabang pagsubok, at ang makakalabas lang na buo at perpekto ay ang pinakamalakas. Paano naman napupunta sa ibabaw ng lupa ang diamond? Okay, nabuo na ang diamond sa ilalim ng lupa. Pero paano natin ito nakikita? Paano ito napupunta sa mga minahan at alahas? Ang sagot, volcanic eruptions. Noong sinaunang panahon, may mga malalakas na pagsabog ng bulkan na nagdala ng mga bato mula sa kailaliman ng Earth papunta sa ibabaw. Kasama sa mga batong yon, ang mga diamond. Ang tawag sa mga batong pinanggagalingan nito ay kimberlite at lamproite pipes. Diyan naghuhukay ang mga minero para makahanap ng diamond. Ibig sabihin, ang diamond na suot mo sa singsing, baka mas matanda pa kesa sa mga dinosaur. Pwede bang gumawa ng diamond mula sa uling? Ngayon, ang malaking tanong, pwede ba talagang gawing diamond ang uling? Sa kalikasan, hindi basta uling lang sa kalan ang nagiging diamond. Kailangan tamang uri ng carbon, sobrang taas na pressure, sobrang taas na init, at sobrang habang panahon.
Pero sa modernong science, kaya na natin itong gayahin. May dalawang paraan. Ang una, HPHT, high pressure, high temperature. Ikalawa, CVD, chemical vapor deposition. Sa mga lab na ito, ginagaya ang kondisyon sa ilalim ng lupa. Pinipiga at pinapainit ang carbon hanggang sa mabuo ang lab-grown diamond. At oo, totoong diamond pa rin ito. Pareho ng kemikal, pareho ng tibay, pareho ng kinang. Ang kaibahan lang, imbes na bilyong taon, ilang linggo o buwan lamang ang proseso. Bakit sobrang tibay ng diamond? Ang sikreto ng tibay ng diamond ay nasa istruktura ng atoms nito. Ang bawat carbon atom ay nakakabit sa 4 na ibang carbon atoms na sobrang solid na paraan. Ang resulta, halos walang puwang, halos imposibleng ma-deform. Kaya nitong magasgasan ng halos lahat maliban sa kapwa diamond. Kaya sinasabi, only a diamond can cut a diamond. Ang mensahe sa likod ng diamante. Ang nakakatuwang isipin, ang diamond ay galing sa simpleng carbon. Dumaan sa matinding init, dumaan sa matinding pressure, at inabot ng napakahabang panahon bago naging maganda, matibay at mahalaga. Parang buhay ng tao. Minsan, parang uling tayo. Madilim, mabigat ang pinagdadaanan. Parang nadudurog sa pressure ng problema. Pero baka hinuhubog lang pala tayo para maging mas matibay, mas maliwanag, at mas mahalaga. Kaya sa susunod na makakita ka ng diamond, tandaan mo, hindi ito basta hiyas. Isa itong patunay ng kapangyarihan ng panahon, pressure at pagbabago. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, ka-amazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-share na rin para mas marami pa ang makapanood.